So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron po tayong update dito. Tungkol nga po dun sa sinabi nga po ni Baste na ang kailangan natin dito ay ang ulo ni Marcos. O, parang ganun ata, di ba? Yung sinabi niya, no? So, ito ata yun, no? Ito yung sinabi niya, no? Oh. Oh. Hindi, iba pala to. Sa SMNA ko pala nakuha to. Ewan ko totoo to kasi shinare to ng ano shinare to ng mga vlogger eh. So sabi dito ni Baste, ano daw, bading ako? Sabi ni Madriaga, kung gusto mo, suntukan na lang tayo. No holds barred. Isama mo pa si Tore at si Bangag. Anytime, anywhere, just inform me and I will be there. Tama ba to? Totoo ba to? Sebastian Duterte, April 14, 2026, kahapon. Alam niyo mga kababayan, no? Bobo rin talaga to no? Kung totoo to alam niyo, tinawag ba ni Madriagang bakla si Baste? Hindi nga. Updated ba tong si Baste? Tinawag ba siyang bakla ni Madriaga kahapon? Ang alam ko po mga kababayan, no? Ang tumawag pong bakla kay Madriaga, ang tumawag pong bakla kay Baste kahapon, yung tatay niya si Digong. Si Digong po may sabi noon. Ang gawin mo, Baste, ang huli mo na suntukan si Digong. Ang huli mo na suntukan si Digong para maganda. Kasi ito yung statement ni ni Madriaga, number 13, di ba? Sabi dito, furthermore, if PRRD also asked me to profile individuals associated with Sara Duterte, she is favorite among the children. So favorite pala si Sara, no? PRRD wanted Sara in politics instead of Paulo, Pulong, and Sebastian Duterte, Baste, who characterized as baliw and bading, respectively. Sino tumawag sa yung bakla? Si Digong. Bakit si Madriaga yung hamunin mo? At saka bakit idadami mo pa si Tore? Wala na. Yung sa inyo ni Tore, finish na yon. Wala nang dapat pag-usapan doon. Naduwag ka kay Tore. Puta, bading ka pala eh. Dapat bayot, no? Bayot dapat kasi Bisaya. Dapat si Barbie Baste, Supporti. Tinawag siyang support niya ni John Vic. Okay. Well, tingnan natin to okay. Lahat ng politiko. So, alam ko napanood nyo na to no? Pero ito yung part nga po na sinasabi natin kung saan nagsimula itong katarantaduan ni Baste. Kailangan bitawan natin yung mga pansarili nating. Last part na lang, last part. Ito. Kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Di ba? Palakpakan talaga sila no? So ngayon, mga babayan, ito na content ko na ito kahapon isang araw pala, no? So ang palusot dito ng mga DDS, na yung ulo daw po na yan ni Bongbong Marcos, ibig sabihin daw po niyan, pamumuno daw ni Bongbong Marcos yan, no? Pero mga babayan, huwag nga nila tayong gawin tanga kasi yung ganyang klaseng metaphor mga babayan, kahit batalan tayo, alam na natin yan Kapag sinabi natin, ang kailangan natin, ang ulo ni ganito, alam nating patay ang ibig sabihin nun. Diba? Kayo lang naman mga DDS ang may sabi niyan. Hindi, kayo mga bangag follower. Hindi nyo na naintindihan si Bastian, mga bobo kasi kayo. Ang ibig sabihin niyan, pamumuno ni Bongbong Marcos. Puta, sino ginawa yung tanga dito? Diba? Ang dami naman pwedeng gamitin metaphor. Bakit ulo pa ni Bongbong Marcos kailangan mong gamitin?
And then by the way, nagpalakpakan pa yung mga tao. Actually, mga kababayan, no, hindi naman ito tungkol sa ano eh. No, tungkol lang sa grave threat, no. Ang iniiwasan natin dito is yung mawalan ng respeto ang mga tao sa presidente. Actually, wala na nga silang respeto. Lalo pa sila mawalan ng respeto kasi kunwari kayo, DDS kayo, o kaya kayo, kumbaga, random na tao lang na walang pakalam sa politika. Oh, bigla nyo narinig si Baste na ganyan. Ang kailangan namin ng ulo ni Bongbong Marcos. So, anong isipin ninyo? Okay lang palang gano'n yung presidente eh. O, magaya nga. Di ba? Ganun dapat. Ganun eh. Hindi ito tungkol sa ano eh. Sa pagbanta ng buhay ni Baste Duterte kay Presidente Bongbong Marcos lang. Hindi lang yan tungkol doon. Tungkol din yan dito sa impluwensya na pwedeng mangyari po nagayahin pa ng ibang tao. Kaya dumadami mga DDS na bastos eh. Kasi pinapabayaan po natin yung ganyang klase mga gawain ng makakapatid na Duterte. Na okay lang tawagin siyang bangag, okay lang na papatay ng presidente. Actually, yung bangag na yan, mga babayan, no? Kung may ebidensya, tatanggapin ko yan eh. Pero wala eh, no? Wala talaga eh. Walang ebidensya, matagal lang walang ebidensya yan. Oh. So ngayon, mga streetwise, no? Tignan nyo to. So ngayon, nagsalita tong si John Vic. Yung support. Support daw eh, no? So isa lang naman, sasabi ni Baste, no? Yung sabi niya nga kanina, isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Ang tanong, anong gagawin niyo sa ulo? Hindi nga Baste. Oh. Anong gagawin niyo sa ulo? Kung isang ulo lang naman ang kailangan ninyo, ano gagawin niyo sa ulo? Ano gagawin niyo ano ba? Sinangag? Sinigang? Gagawin niyo sinigang o kaya nilaga? So ngayon sumagot ngayon tong si idol po ni Ardian. Idol ni Ardian to eh, no? Sabi ni ni John Vic, I would put too much weight on the words of Baste. Support naman yan eh. Okay. Tapos di ba? Pagkatapos mo sabihin niya, no, John Vic, I would put too much weight on the words of Baste. Support naman yan eh. Tapos, ano gagawin natin? Yun na yan. Actually, mga babayan, no, kung mga vlogger lang nagbabanggit nito, nasubo daw yung ulo. Gago. Natawa ako dyan I would put too much weight on the words of Baste. Support naman yan eh. Susubo ko ulo niyan. Galang yan, loko-loko, no? And then, by the way, mababayan, seriously. Kung mga tao lang po, no, na tulad nga po ng mga ibang opisyal ng gobyerno. For example, senador. Kunwari si Ping Lacson, tinawag niyang support si Baste. Well, okay lang. Nakakatawa. Di ba? For example, si presidente. Kunwari si Presidente Bongbong Marcos, sinabi ni PBBM na wala naman yung si Baste, support yan eh. Nakakatawa yun. Kung tutuusin. Diba, for example, si Luistro. Diba, si Luistro, kababaeng tao. Tatawagin support si Baste. Nakakatawa yun. Diba? Pero pag si John Vic po, pero po, pag isang tama ba, DILG po naman, diba? Pero po, pag isang DILG po nagsalita,
Si John Vic pa nagsalita ng ganito, ano pang gagawin mo? Yun na yun. Tandaan natin mga kababayan, no? DILG po, ang hawak po niyan LGU, mga mayor. Okay? So ganito mga kababayan ha, sige. Bakit hindi ko binabanggit si Matibag? Ganito kasi yan eh. Kung si Matibag po mag-invite yan kay Baste tungkol dyan sa kanyang binanggit na ulo po ni PBBM, wala lang yan. Ang gagawin lang dyan ni Baste, ignore niya lang yan. Sasabihin lang niya ni Baste, hindi na ako pupunta dyan, abogado ko na lang. Sagutin niya na lang na ano yan, na hindi ako pupunta kasi di naman nila ako naintindihan. O, di ba? Pero mga kababayan, pag DILG po kasi, kayo may hawak ng ng mayor, ng LGU. So, ang pwede mong gawin dito, ipatawag mo si Baste. O pwede mong sabihin, di ba na, oy Baste, papatawag kita. Kasi may confusion sa sinabi mo. Yung mga tao nalilito. Ang kailangan namin dito, ipaliwanag mo kung anong ibig sabihin nito. Di ba? O, ngayon, pag si Baste po hindi pumunta, ang pwedeng gawin ni John Vic, suspindi niya. O, kaya ni kaya ni DILG yan. Suspindi niya. Di ba? Oh. Ngayon, papayag bang masuspindi si Baste? Hindi. Bakit? Iiwanan niya yung Davao City? Oh. Iiwanan niya yung Davao City, wala siyang vice mayor. Sino magba-vice mayor dito? Yung number 1 na kagawad. Di ba pinapangalagaan nga nila na dapat yung Davao City manatili sa mga Duterte, tapos sususpindi nyo? Walang magagawa yung si Baste, pupunta yan. Sususpindi ka eh. Oh, may kapangyarihan pong ganun si John Vic. Pati niya gamitin. Simple lang naman ang hinihingi natin eh. Ang mga tao nalilito sa ginawa mo. O di ba? Ang mga tao nalilito sa mga ginawa mo, ang mga tao nalilito sa sinabi mo, mag-explain ka dito sa amin. Ganoon lang naman eh. Kung ano ba talaga ibig sabihin ng ganyan na ang kailangan namin ulo ng presidente. Alam nyo kasi ito, no? Ito yung point natin eh. Si PBBM po kasi busy po sa trabaho yan. Busy siya sa trabaho. So, ang kailangan talaga natin dito, no, yung mga gabinete niya is naka-focus kung paano po protektahan ng presidente. Ayoko mag-compare. Pero ito po yung wala sa PBBM admin eh. Nung panahon po kasi ni Digong mga kababayan, ayoko mag-compare pero subukan natin, no? Nung panahon po ni nung panahon po ni Digong mga kababayan, merong mga katulad po nila Calida, merong katulad nila Marcoleta, di ba? Si Calida, alam yung ginawa ni Calida mga kababayan? Di Sereno, pinatanggal niya bilang Sereno ba? Sereno ata, no? Kung di ko nagkakamali. Si Sereno, pinatanggal niya bilang Associate Chief Justice ng Supreme Court. Na hindi dumaan ng impeachment. Dahil kinakalaban niya si Digong. Oh. Diba? Yung ABS-CBN mga kababayan, dinimanda rin po ni Calida. Kung makakalusot po yung ABS-CBN sa House, meron pang isang demandang kakarapin po yung ABS-CBN. O Sereno nga, di ba? So may mga ganun po si Digong dati. Pero ito po hinanap po natin kay PBBM na sana itong mga appointees niya, sana protektahan nyo naman yung presidente. Oh. Yan pa si John Vic nag-announce na habulin si Roque. Nag-announce pa. Alam yun, no? Natawa nga ako dyan eh. Ba't niya ginawa yan, no? Tapos sabi niya pa, no? Muntik niya na raw nahuli si Atong Ang. Muntik mo nang mahuli si Atong Ang, pinagmalaki mo pa. No, so, ewan natin, di ba? Pero, ewan ko ba, no? So ganun na lang yon. Support si Baste.
Okay lang sana kung ano ka kung iba yung posisyon mo. DILG ka hawak mo si Basti. Sabi nga ng kuya mo, di ba? We can bend the law. Di ba sabi nga ng kuya mo kung para kung para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, we can bend the law. Ikaw, wala ka namang ibibend the law dito, trabaho mo yun. Di ba? Buti po yung kuya mo kahit papaano. Pero minsan sumasablay din minsan. Pero at least yung kuya mo, di ba, handa mag-bend ng law. O di, ikaw, hindi ka naman mag-bend ng law dito Trabaho mo na dapat tama ginagawa ng mga mayor mo. So yung pagbabanta po sa buhay ng presidente, tama ba yun? Ano gagawin mo? Support lang, support. Ingay lang meron kay John Vic. Samantalang dati, nung nonton ko si John Vic, dami naghalit sa akin. Ngayon, kakampi na tayo lahat. Mabuti pa si Kuya, May niready pa naman akong video dito kung sakaling may galit. Si Kuya na lang panoorin natin. Mr. John Vic Rimulya, yung panawagan ng Mr. John Vic Rimulya, yung panawagan ng taong bayan sa iyo ay kumilos na kayo dahil hindi na nirerespeto ang ating Pangulo. At hindi lang yun, labis-labis na ang pagbabanta sa kanyang buhay. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Diba? Hindi lang naman problema natin dito yung sinabi ni Basti, napapatay yung presidente. Hindi lang yun. Ang sinasabi natin dito, nababastos na po yung presidente. At nakakasanayan na po ng mga DDS na ginagawa nila yan. Diba? Ayun yan Ayan na ibig sabihin natin dito So, pababayaan nyo lang ba yan? John Vic? Wala man lang kayong dapat gawin. Kayo na ang kinatawag ng taong bayan upang umaksyon sa mga ganitong pangyayari. Hinihingi ng Basti Duterte ang ulo ng ating presidente. Wala ba kayong kayang gawin para gawan ng aksyon yung mga ganitong pangyayari? Kuya, sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, huwag nyo nang hanapin si John Vic. Kasi po busy po yung tao. Tama, di ba? Busy po yung tao. Ang hirap kayang magpa-interview sa media. Una kukuha ka ng schedule. Pagkatapos ang dami pang media. Ilang TV stations yan. ABS-CBN, GMA News. Yung News 5 ang dami. Diba? Yung News 5, merong News 5 by 1PH. Diba marami? May PTV4, madami. Tapos may radio station pa. Busy po yung tao para maghanap po ng may interview. Huwag yun naman masyadong hanapan ng trabaho. Huwag mong sabihin na pati ikaw, pati kayong mga Rimulya ay tumatanaw ng utang na loob sa presidente na sumira ng dangal ng bayan. Alam nyo, nakita ko din mga comment ng iba na si Rimulya daw po ay DDS. Alam nyo kung DDS si Rimulya medyo wala namang walang tawag nito. Walang delikadesa naman nun. Alam nyo mga kababayan, ito ito kwento lang to sa akin, Nung election nga po 2016, si Rimulya po, nag-Duterte yan. Alam ko nag-Duterte yan Pero eventually, nagbinay ata siya kung di ako nagkamali. Tinan ko nga. Search ko lang. 2016. Wait lang Rimulya endorse. Binay nga, oo. Si John Vic lang pinag-usapan natin. Si John Vic lang. Hindi, ito
Nung 2016 election, mga kababayan, ang unang inendorso pala niyan, si Binay. Oo, si Binay pala. Si Binay, ang unang inendorso niyan si Binay. Tapos last minute, mga kababayan, nag-Duterte. Kaya nga may kumakalat nga silang may kumakalat nga silang picture ni Digong nung eleksyon eh. Di ba? Hindi, pwede nyo i-search yun sa pwede nyo i-search yun sa internet na nung eleksyon, dumikit yan si John Vic kay Digong. Pero ang totoong endorso talaga niya ni John Vic, si Binay. Pero eventually, nung malapit na yung eleksyon, at kita naman po na malakas sa service si Digong, lumipat po siya kay Digong. Oo. Lumipat siya kay Digong. Si Digong naman, alam niyo naman, pag ganyan, hindi naman tanga yan, di ba? Masamang tao nga yan, kaya hindi po tanga yan. Ang nangyari, nung nanalo si Digong, pumunta po yan si John Vic sa Davao. Alam nyo, ang bali-balita, hindi po siya sinipot ni Digong. Hindi nakapagkita si Digong sa kanya. Wow naman. Bali-balita lang yun sa Cavite Ewan ko lang kung totoo yun. Kasi alam nyo, meron tayong mga kakilalang politiko dyan. Pero ayun ang balita dyan. Na pumunta nga po si John Vic Rimulya sa Davao City, hindi po siya inirap ni Digong. Kasi last minute na siya. Last minute na eh. Okay. So, tingnan natin bukas na. May meeting kami bukas. Tatanungin ko sila. Ano man sabi nyo kay Rimulya? Kayo, hindi puro kayong salita na wala namang gawa at walang aksyon sa mga banta sa buhay ng ating Pangulo. Para ano pa na nandiyan kayo, may katungkulan Buti pa si Manong Guard. No? Buti pa si Manong Guard mahusay. Parang gusto ko siyang bigyan ng GCash. upang protektahan ang ating mahal na Pangulo. Kung kaya naman pala kayong patahimikin ng mga nagganitong klaseng politiko na katulad ng mga Duterte. Di ba? Di ba? So yun mga babae, no? Arestuin mo na Manong Guard. Manong Guard, total, naka-uniforme ka naman. Arestuin mo na si Baste. Hingi ka ng ng paintulot kay John Vic. Oo. Okay, si Dali Rimulya ay wife ni Attorney Philip Siegfried Fortun. Talaga? Defense Counsel ni Sara sa impeachment. Talaga? Buti pa sa RDR, alam yan, no? So yun mga babayan, no? So kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa sagot nga po ni Rimulya tungkol nga po dito sa grave threat nga po grave threat na sinabi nga po ni Baste Duterte. Kasi kung ako tatanungin ninyo, grave threat talaga yon. Hindi lang grave threat yun, pambabastos din po yun. Oo. So so ito sabi nga po na yung asawa pala ni Rimulya asawa ni Fortun, no? Na defense counsel nga po ni Sara Duterte. No, so pwedeng yan, di ba? Pwedeng Hoy, Tiger, pupunta ka ba bukas? Langya ka. May meeting tayo bukas. So yun mga babayan, no? So kayo po, ano masasabi nyo nga po dito sa sa sinabi nga po ni Kuya at saka sinabi nga po ni ni Rimulya. Okay, kita bukas, Tiger